Hello world! Eto, kung saan man kayong panig ng mundo, kung saan man kayo naroon, magsama-sama tayo, kunin nyo na yung pagkain nyo, at magkaintuhan na tayo. Eto, wala, hindi kami nagluto ngayon. Marami kaming ulam, puro tira-tira. Tira-tira. Tir-tir. Ito, meron kami tirang pritong tilapia, ayan, ang sarap. Ay, init. Pritong hasa, ayan. Pareho masarap, guys. Tapos tirang ginataang okra, sitaw, kalabasa na ginataan, nilagyan ng gata. At of course, meron din tayong tirang tulingan. Ayan, no? Adobong tulingan sa gata. Inadobo at tinuyo sa gata. Pero may konting sarsa. Kasi masarap yung may konting sauce na ginalamas mo sa kanin. Kaya ako, magkakamay. Ikaw? Kakamay na ako. Oh. Kain tayo, guys! May kanin yung ano mo. Sandali, ha? Hinlalaki mo. So ngayon, ang gagawin natin dito, hatiin natin. Naku, luto. Ilagay ko sa air fryer. Ang luto. Ilagay ko sa air fryer. Ang good. Pagka piniritong tira ng ganyan, lagay mo sa air fryer, ay luluto mo siya. Ba yan? Pagka nagano ako ng isda, ay talaga naman ang langaw. Bumili ako yung baygon na hinahating ganong papel na may sticky. Sticky yung dinadaan-daanan na nila. Alam na nila siguro. Ayan. Oh, ating kapatid to, ha? Akala ko gusto mo ulo. Hmm? Akala ko gusto mo ulo. Ibibigay ko nga siya sa ito. Pusin na natin to, guys. Bukas luto na naman tayo ng gulay ulit. Yung magluto ngayon kasi ang mga tira hindi na makakain. Lumadami na sila. Tapos, yung pritong hasa-hasa, we'll do the same. We'll do the same. Aking kapatid. Kasi kanin, hindi ako nagsaing. Mapaparaming kain na eh. Ayan. Damihan na lang nating ulam. Baka sabihin mo, mas malaki itong sa akin. Kasi matanda naman ako sa'yo. Di ba pagka matanda, mas lamang? Ganon? So magkapatid, di Sa ba? amin hindi. Ako yung pinakamatanda sa amin. Kaya nga, di ikaw ang lamang lagi. No. Hindi, ganun. Tapos ito, ayan, sasahog, ano natin yan. Ngayon, kung gusto nyo nitong gulay, kumakain din kayo ng tira? Yung iba hindi. Yung iba ayaw mo tira. Yung pang at saka pangat. Yung pangalawang init. Pang-pang pa lang ito. Iniinit. Tapos yung pangat, pangatlong beses na ininit. Kaya pangat. At Pang pa lang ito. At saka pang. Ito silang lahat pang. Kaya kailangan ito ubusin yan. Ay, yung isda, ubus na. Ito magiging pangat to. Luto? Ano yung gulay? Luto. Shout out to everybody. Shout out sa inyong lahat. Sa mga kapatid namin. Naan man kayo sa mundo. Kaibigan,
Relatives. Relatives. Lutong? Mm. Iba sa'yo na yan, ha? Ilo ko na. Okay. Hindi na maubos. Kuha na kayo ng pagkain nyo. Kung okay lang yung tir-tir, eto. Mm-mm. Tir-tir. Kung kumakain kayo ng tir-tir. Kung hindi, kami na lang. Ito pa talaga ako guys sa gulay. Ako din. May mga taong hindi kumakain ng gulay. Pero dati hindi naman ako masyado sa gulay. Hindi. Ikaw dati hindi. No. Mm-mm. Yung sili guys, kinakagat-kagat ko lang pero pag... Ah, oh. Manghang na ka. Gusto ko lang may anghang. Hindi, may anghang na to. May anghang pa rin. No? May anghang ito? Ayun. Ang anghang yan, ah? Wala bang anghang yan? Ah, Ayan, baka ito. Yan, tama. Kasi, iyan ano ko sa kanin eh. Masarap na yung hasa-hasa, no? Mm. May iba rin kang flavor, no? Mm-mm. Pahingi naman lang kapit. Thank you. Ahang, ahang. Wag dyan ka, ano yan, bubunggo. Sabi ko mabisugo pa tayo. Hindi Hmm. ko makita. Pero siguro baka kinain na natin yan. Kinain na yata natin. Wala akong natatandaan. Ang prito tayo bisugo ga. Bakit? Pag wala dyan, nakain natin. Oo. Ano ba mapupunta yun? Hindi madali hanapin kasi naka-tupperware sila, di ba? Mm-mm. Ang meron pala, ano, yung danggit na fresh. Nakakain kayo guys ng danggit na fresh. Or danggit lang na dried fish. Meron pa tayong ano pala, bangus. Ayan. Ay, sabi mo to, chulap. Wala, naganap ako walang black beans. Hmm? Kapop? Wala tayong black beans. Wala. Sabawan mo nga lang yan, lagyan ng takway, okay na eh. Oh. Luluto kong ano, Tutso. tocho. Bibili tayo ng ano, Mm. black bean sauce at Kaya saka, tayo lalabas. saka bean card. Bean card. Kaya tayo lalabas. Kada labas mo kayo magkasto. Pag napalitan mo na yung 1,000 mo, ano na, no? Don't count it anymore. Ang bilis na pera. Mahal na lahat. Kumpara mo naman kung nandun tayo sa California. Ay, lalo. Last time mamumulubi. Ay, na ulo. Kaya nga. Pakimuha mo na. Nahiya ka mo, sipsipin ka at kasama nila. Hindi. Akala ko nahihiya ka. Ano to? Ay, Buntot. palang ulo eh. Mamaya na. Ito muna. Hindi yan buntot. Wala nang buntot. Sa isang luto ko yung buntot. Isa lang ito eh. Isang isda lang to. Hinati ko lang. Kasi marami para sa isang kainan. Mm. Sarap guys. Napanood niyo na ang previous vlog natin guys. Kung pumunta kami sa
Malaysia? Kwento lang yun. Tapos may mga pictures. Kasi that time, di pa kami nagpa-vlog. So, bihira lang videos. Puro picture-picture lang. Ako, tama. Kasi 2019 pa pala yun na. Nag-vlog pala tayo. 2020 na. May 2020. Sumo ka? Hello? Hello? Oh, look. Kanin. No, thank you. Kanina nagtinapay na naman kami guys. Pero nasira yung ano mo ga. Nasira yung diet mo. Makain ka na ng kanin gabi na. I mean, umaga pa naman pero dati hindi siya talaga kumakain ng kanin. So, umaga ka lang kumakain. Ngayon baliktad. Hindi naman hapunan to eh, merienda to eh. Early dinner. Tayo, ginagawa na lang natin ano to. Dinner. Ay, baka nako-confuse kayo guys. Sa bintana namin, di ba pag nagbablog kami na araw, na matingkad ang araw, or yung talagang araw pa, nakikita niyo yung tanim sa labas, di ba? Kahit nakasara ang pinto. Pero pagka, hindi pa na masyadong madilim sa labas yan. Hindi pa. Maaga pa. Kaya lang, yung ano namin, yung reflective glass ang aming windows. Kaya, pag nasa labas ka, salamin lang makikita mo, hindi mo makikita loob. Kahit nakaganon ka pa, hindi mo makita. Tapos, pag medyo dumidilim na, kahit na maaga pa, madilim na ito. Kahit na, walang makakita siya sa loob. Kahit walang kortina, walang, anong tawag dyan? Blinds, hindi ka makikita. And it helps with the heat also. Kaya itim-itim, di ba? Ng bintana. Parang titingnan mo, gabi-gabi na hindi. Mga solar lights nga, hindi pa maandar eh. Sa labas. Maandar yung pag madilim na. Sarap, meron tong. Well, tama-tama yung ano guys. Asim, alat. Tulingan. Yung anghang din, tama lang. Excuse. Oo, hindi. Gusto namin kasi may mga tinik-tinik, may mga buto-buto. Ano gusto namin? Sarap. Lagan dessert. Choknat. Sabi yung choknat, no? Choknat. Wala nga. Amoy na naman ng isda. Siguro yung dami pang laman, pero mas masarap yung mga tinik-tinik. Ano ba ito? Kasi akala ko ito ang ulo. Kinain ko na ulo eh. Ah, yung ano, yung parang collar. No?
May ano may nagdaang masamang hangin. Why? Biglang natahimik tayo eh. Busy. Busy? Lalaking tinik Ako? Ano nakakainin yung Yung? pusa. Mmm. Tapos tayo bukas, diba? Diba? Pagkatapos ng mga gagawin. Kanina umulan. Hindi mo malakas pero puno ng ulan. Mag-garden sana kami. Hindi ko pa na-repat yung ang tanim na binigay ng neighbor namin. Dapat na-repat ko na yun. Meron naman akong lupa. Meron pa ako isang sako at 1/3 or 1/4. Tapos meron na ring paso. Bigay rin niya. Bigay din ng aming ni si Mariel at saka si Nan. So yung pag namulaklak yung yung purple. Purple. Blue. Magagawang tsaa. O kahit juice. Blue siya. Doon sa Poha. Sa San Bernardino. Mayroon silang juice na tinitang gano'n Yeah? Oo, may picture dito sa wall. Anong tawag doon? Hindi ko. Blue something. Blue Bayou. Parang siyang refreshing tingnan. Ang ganda ng kulay. Ito sarang ulam na no? Ano pa ang pa dyan? Alam mo ano? Luya. Pag nababad ang luya ganyan, maanghang. Marami kong luya ang nilagay. Paalisan siya. Ayoko na. Nga makahingi ng mga Ano? banana, please. Okay. Banana. Kumakain pa kayo? Pasensya na at mabilis akong kumain kasi. Yung yung pomelo mo kanina parang hindi masyadong matamis. Tamisan ka doon? Hindi siya masyado. Parang hindi ba siya maasim? Pero hindi siya yung masyadong matamis na, yung tamis hindi. Yung nakaraan, yun matamis. Pero yun hindi. Guys, kayo anong nyo, pagkatapos nyo kumain, anong dessert nyo? Baka pwede nyo namang i-messenger kung yung mga merong dyan, yung buko pandan, yan. Sarap yan. Binigyan din kami ng buko pandan ng sa araw ng neighbor namin, sarap. Bus na. Sarap eh. Meron akong friend dati, hindi pwedeng wala siyang cake. Lagi pag bumunta sa Red Ribbon, 2 flavors na cake. Hindi talaga daw siya pwedeng hindi kumain ng, kahit maliit lang, basta kumain siya cake after meals. So pagka ganyan yung ulam mo isda, kailangan meron ka something nyo. Alis na lasa.
Ay, gawa mo kung tuga, oh. Yung, Ha? gawa mo kung to yung in-slice. Ubus ang Tapos, saging eh. tapos lagyan mo milk. Not right now, mabubusog ka na. Ito na dinner natin, early dinner. No? Kain ka paano mabigat nito sa tiyan. Umaan ka na ngayon yan. Bukas. Ha? Ano, kukulayan kita? Bukas nga, hindi ko na nga pinabuksan sa yung buko eh. Bukas na daw kasi ayoko Mabigat sa tiyan. mabigat sa tiyan sa gabi. Ano, kukulayan kita? Ilang araw ka na nagsasabi sa akin kulayan, hindi natin ginagawa. Lagi kang may ginagawa. Lagi tayo may ginagawa. Tsaka wala naman nakakakita, sila lang. Anong-ano nun. Ano? Yung mga nagsasabi niya sa'yo, huwag ka nang magkulay. Kaya lang yung gusto niya guys. Hindi nga ako nagkukulay ngayon, ma'am. Pero ngayon magkukulay ako. Kasi gustuhan niya yung dark ang buhok niya. Ay, bigay natin sa kanya, yun ang gusto niya, di ba? Oo, hayaan nyo na ako sa gusto ko. Ano na ako, matanda na ako. Ano na lang kayo, carry na lang kayo. It looks black, but it's not black ang ano niya, buhok niya in real life. Dark brown. Dahil kasi ang black one time, years ago, walang brown, walang darkest brown, or dark brown. Sa tindahan na pinuntahan ko, ang binili ko, black. Ako guys, na-allergy siya. Dinala ko pa siya sa doktor. Dahil yung scalp niya na magana sa pantal-pantal. Binigyan siya ng ng steroid. Binigyan siya ng steroid at saka pangkate. Dahil kasi, grabe yung allergy niya. Sabi ng doktor. Atarax. Atarax, yung para yun sa kate. Binigyan ka prednisone. Prednisone niya. Oo, dahil kasi grabe yung allergy niya. Dahil kasi, sabi ng doktor, kung ano man yung meron sa black na pangkulay, kasi nagkukulay naman na siya, wala namang allergy. Nangangati siya, pero nagtitake siyang Benadryl. Wala. Basta pag kinulayan mo siya, nagtitake niya Carry lang. ng Benadryl. Pero, That time, kahit nag-Benadryl siya, grabe talaga guys. Yung pantal-pantal sa scalp niya, at saka namamagana. kayo ako talaga Sugat-sugat na. yung itim, never na. Kaya sa itim, hindi siya pwede. Meron sa, kung ano man yung meron sa itim na dye, Yeah. hindi ba maraming chemicals? Yun ang nakakapagpa-allergy. Hindi. Bagay, halos naman yan, may allergy effect yan eh. Kaya nagbe-Benadryl eh. Kasi kung hindi nakakati ka, di ba? Pag pagpasensyahan nyo na ako, pagbigyan nyo na ako, ito ba namang edad ko ito, kukontrahin nyo pa ako. Buhok lang yan. Okay na lang kayo. Tabuk lang yan, yung mga anak, yung si JR nga, yung anak namin. May time na, paano ba yan? Natulog lang ako, nag-nap lang ako, pagising ko, blonde na siya. As in, blonde na blonde. Excuse. Tapos, sabi niya, mo lang siya. Buhok lang naman yan eh. Face niya lang yan na gusto niya ng ibang kulay. Tsaka, Tinutulungan siya na yan, no? Tinutulungan siya na Chris, ng kapatid niya, na kulayan. si JR, hindi ako nagkukulay ng may kulay Hindi, Si JR, kinukulayan siya ni Angel. Bili sila, punta sila sa Sally's Beauty Supply. Tatanong kung ano yung, di ba, yung mga number, ang mga kung ano yung mga nilalagay sa kulay. Hindi yung ready-made na nakulay. Hindi. Yung mga mini-mix pa talaga. Pumunta talaga sila sa beauty supply. Sally's Beauty Supply. Tapos, nag-ano lang ako, nag-nap lang ako, off ako that day. Nag-nap lang ako, pagising ko, blonde na siya. Pag may makita, ayaw ko lang kung makita ko pa sa Facebook because that's been a while. Itawag dito. Yung picture niya, blonde ang book niya. Tapos may time din, pumasok lang ako. Pag alis ko ng bahay, blonde pa siya. This was like weeks later. Pag alis ko ng bahay, blonde pa siya. Pumasok ako, maya-maya, may text na siya sa akin.
ginupit niya yung buhok niya, sinave niya, may konting natirang ganon. Tapos naging pink. Pink naman ang buhok niya. Tapos pinost ko sa Facebook, natatawa yung mga friends ko, mga supportive mga friends ko. Sabi niya, hayaan mo lang, buhok lang yan. Tapos sabihin mo, ang next blue naman. Tapos may time din na sister-in-law ko si Ferolyn, bata pa si JR noon. Purple? Purple. Kasi si JR gusto niya ng color na purple. Si Ferolyn ganun din, gusto niya rin ng kulay na purple. Francis! Ay, Day, kaya ang... Hi, Jing! Hi, brother. Kaya ang garahe nila is Lakers colors, gold, yung yellow, and purple. Yung sahig purple na. She likes purple. Eh, ang anak ko gusto niya rin ng purple. Ay ba, nang minsan nandun kami sa kanila, kina Ferolyn, sa bahay nila, Jing Ferolyn. Meron na sila. Kinulayan siya ni Ferolyn. Yung mohawk dito. Dito shave, tapos dito sa gitna, may buhok, tapos kulay purple. Yan ang banding nilang magtita. Kanino ba tayo napunta noon nung ma-allergy ko? Kay Cristiano? O sa Newport? I mean, sa... Anong lugar yun? Yung Kaiser? Hindi sa Wildumar. Kay Cristiano yung Wildumar eh. Sa Temecula? No, dito. Sa Temecula ba yan? Sa Murrieta? Murrieta. Hindi. Wala pa Murrieta nun. Yun ang kagandahan. Yun ang gusto ko sa kanya. Siya, very supportive. Yun ang number one na isa rin gusto ko sa kanya. Very supportive. Because I choose my battles. Pag mga bagay naman na pwede lang, sige, go ahead. Hindi, tsaka never akong Mag-waste pa ba ako ng energy? Never niya akong kinontra. May mga bagay din na kumukontra ako. Saan? Hindi ko na matandaan kung ano. Pero pagka-ayaw ko, sinasabi ko sa'yo. Kaya ang minsan sinasabi mo, maganda ito. Pag sinabi ko oo, minsan ayaw mo maniwala. Sabi ko, maniwala ka kasi alam mo naman, pag ayaw ko, talaga hindi ko mapigilan ang bibig ko. Sasabihin ko, ang pangit niya, Hindi, yung mga gano'n. Pero otherwise, I mean, in every, lalo na yung sa akin, gusto kong ganito. Very supportive siya. Yun ang isang yun. Ganun din siya eh. Mabait siya. Kasi yun nga, pati kulay ng buhok siya, nagkukulay ng buhok ko. Kilay nga eh. Siya nagkukorte ng kilay ko. Kaya lang hindi na ako makakita. At saka dito tayo sa Pilipinas, pwede mo kasing sabihin na sa parlor. Ginagawa nila kilay mo. Pabango, siya nang bibili. Ako naman kasi aamoy eh. Okay. Hindi kasi may mga lalaki na hindi makapagpabango. Tayo ng mga asawa nila, sorry. Bakit para hindi maamoy ng iba? Ganon? Na mabango? Ganon? I don't know kung anong reason nila. Pero meron talaga hindi makapagpabango. Ganon? Sobra naman. Dami kong mga kasama na hindi makapagpabango. Para lang siguro yan example na, for example, yung babaeng ayaw pag-make-upin ng asawa nila. Meron gano'n, di ba? Pero siya bumibili ng pabango ko. Kung ilang klaseng pabango ko meron. Dahil kasi ang pabango, madaling bilhin. Dahil kasi, for example, pag alam niya na, ganitong pabango, madaling bilhin. Hindi ka na maghahanap ng size, hindi ka na maghahanap ng kulay. Pag sinabing ganitong pabango, alam mo na yun. At saka alam mo yung mga ginamit niya in the past na bagay sa kanya ang amoy. Madaling bilhin, hindi kagaya ng damit, sapatos, lalo pa siya maarte. Hindi mo pwedeng bilhin ng, isusurprise mo siya ng t-shirt, damit, mga ganyan, pantalon, hindi. Kailangan andun siya, isusukat niya, makikita niya. Kaya pag sinabi kong gusto ko to, bibilin namin yun. Kahit sa mga bata, na kahit na, very supportive siya. Which is, hindi dapat pasobrahan, dahil kasi, ang tendency ko dati, nung mga bata, dependent pa sa amin, pagka may gusto sila, hinahanapan ko ng paraan na mabili, pero hindi to spoil them. But para bang, kung afford lang naman, for example, sapatos. Okay, may sapatos pa siya, pero, maganda itong ganitong sapatos. Hindi naman sobra-sobra ang dami ng sapatos. Kakayanin naman kung bibilhin. Binibili ko kasi lagi kong iniisip nung maliit ako na hindi ako pinagkaitan ng parents ko, pero
dahil sa kawalan, Hindi afford. hindi mo afford, gustuhin man ng parents kung ibili ako, hindi afford. Pero kaya ko inaano na, kung ma-afford ko para sa mga anak ko, why not? Para lang wag nilang ma-experience yung na-experience mo. Pero, at the same token, pagka ganon, kinukwento ko sa mga bata na alam nyo ba, ayaw ko kasing isipin nila na, ay, dali lang palang humingi, parang hindi nila ma-appreciate kasi ang daling makuha. Ayaw ko rin ng ganon. Kaya kinukwento ko, kung for example, ako alam mo, nung ganito ang edad ko, may usong Adidas, na ganito, ganyan. Ako, nabili ako ng nanay at tatay ko, pero nag-antay ako. Kasi hindi pwedeng yung pagkasabi na gusto kong bilhin, mabibili ka agad. Kasi may pera kami para yun sa pagkain, walang budget dun para sa ganyang sapatos. Kung may sapatos pa naman na pwede pa. Tapos? Ayun, pagka pwedeng bilhin, pinapaintindi ko sa kanila na, na binibili dahil pwede at saka hindi naman yung napakarami nilang sapatos, hindi sinusuot tapos bili ka lang nabili, hindi naman ganun. Para lang yung bang konsuelo mo rin na maibili mo sila. Kaya kung ano naman ang gusto nila, nabibili naman namin. Naibibigay namin. Nintendo, ilang klaseng Nintendo, bala lang nun, magkano isang bala? $20. Hanggang naging PlayStation. Hanggang nung huli sila nang bumibili sa sarili nila. But lately sila na. Pero speaking of PlayStation, dati nung bata pa sila JR, si Chris, si Angel, sabi nila, bakit ganun? Yung friend namin, si Justin at saka si Josh, they have, their brothers, they have 2 PlayStation. What do you mean? Sabi niya, nandun sila, meron sila isa sa taas, meron sa baba, naglalaro sila magkapatid. Kami ni JR, hindi kami ganito, isa lang, nagsishare lang kami. Sabi ko, sige, gusto niyo tawagan ko yung parents nila, ni Justin na Justin, na doon na lang kayo tumira. Ayaw naman nila. Sabi ko, no, one is enough. Kaya, yung maibibigay namin, binibigay. Yung hindi namin maibigay, pinapaintindi namin. Bakit hindi namin Saka hindi kailangan dalawa. Sabi ko, meron ka maraming pera, why not? But, sabi ko, no. Tapos, ano po yung mga bata pa? Yung pala, dati pagka, for example, galing kami ng grocery store, or Target, or kung ano mga tindahan. Walmart. Pagka pasok sa kotse, di magdadrive na ako, bibigay ko sa kanila, nung marunong na sila magbasa, bibigay ko sa kanilang resibo. Sabi ko, what's the number in the bottom? Ganito, ganyan. For example, $100. That means $100. Yung lahat na binili natin na pagkain, example lang guys, no? Ay! Akala ko nakatig mo. Sabihin ko, si lahat ng binili natin, ano na yun, ganito, ganyan, ang presyo. Wow, that's a lot of money, ma'am. Yeah, kaya wag wag niyong i-waste, kainin. Pag hindi wag buksan. Pag hindi maubos, kailangan ubusin ang pagkain. Pag busog, wag nang magbukas para na hindi masayang. Ganun ba, ma'am? Pag binili sila ng toys, bibigay ko sa kanila habang nagdadrive ako, nagdi-discuss silang dalawa doon. Your toy is ganito. Which one is this, ma'am? Yung ganito, for example, $15. Which one? Kay ganito yan. Sa'yo, ganyan. Thank you, ma'am. Thank your dad later when we get home. Kasi, ganyan, expensive. Tapos sabi niya, ba't ganyan ka? Lahat ng mga sad story, or ikakwento ko yung ng bata ko, na ganito, ganyan. Sabi niya, ba't ganyan ka? Lagi mong kinukwento sa mga bata, mga sad stories. Sad stories daw. Sabi ko, no. Hindi lang dahil kinukwento ko, gusto kong malaman nila na ganyan ang buhay. Hindi lahat merong cereal, hindi lahat merong milk. Diba? Sabi ko, kahit baby pa doon sa ibang bansa, for example sa Pilipinas, may mga baby pa sila, wala na silang milk kasi bibili na lang ng rice. Dahil kasi hindi ma-afford, kaya magpa-thank you kayo at ma-appreciate niyo kung anong meron kayo. Kasi sabi niya lagi mo kinukwento ng sad stories sa mga bata. No, sabi ko, I just tell them yung reality. Tsaka naman
talagang tinreat ko sila na ano talaga equal lagi, equal. Walang lamang, walang para malaman nila yung lahat equal. Walang pwede nung lamang. Matanda ito, mas marami sa kanya or mas bunso ito. Eh, yung style kasi dati ganyan, noong unang panahon. Hindi ko ginawa sa kanila yun. Kanya alam nila yun na laging equal. Tsaka yun nga, yung pagbili mo, yung Nintendo, kailangan gusto dalawa, bibigay mo dalawa. Hindi, isa lang. Kasi doon din magi-start yung, alam mo na, yung mga inggita na yan. Pagka yung ano, yung na-start yung gano'n, yung attitude na gano'n na meron si ganito ng gano'n, kailangan magkaroon din siya. Doon nagkakaroon hanggang sa lumaki yung gano'n ang mangyayari noon. Yung inggita na meron siya noon, bakit ako wala? Oh, kailangan din meron ako yan. Hanggang kahit na sila na lang mag-solo na lang sila na, ng buhay. Pag nakita niya yung kapatid niya na bumili ng ganito, bibili rin ako noon. Para pareho kami, meron siya, meron din ako. Doon yung inggitan. Yun. Pagka bumili ng bagong TV, kung ano uso, makita mo, bibili rin yung isa. Masama yun, magkakaroon ng inggitan. Kanya kailangan matutunan yung tama. Yung tama kung ano yung dapat na kailangan lang kayo mag-share, yung ganon. Equal lang kayo, yung ganon. Kaya sa ganon, hindi lumabas na pag lumaki sila, tumanda sila, meron nung mag-iinggitan sila, magkapatid mismo mag-iinggitan. Hindi tama yun. Kaya dati, pag binibili ko sila ng laruan, for example, ganito. Tapos, so sabihin ko, instead na dalawang ganyan, tigdadalawa sila. Sasabihin ko, gusto nyo to, gusto nyo rin to. O ikaw, ito bilhin mo. Ikaw, ito bilhin mo. Share nyo ito, share nyo rin ito. Hindi pwedeng dalawa nito para tag-iisa kayo, tapos dalawa rin ito, tag-iisa kayo. Kung mura lang, napupwede, okay. Pero pag medyo mahal-mahal, isa lang din ng ganito. So, share nyo ito, pag ano nito, i-share mo sa kanya, habang yung sa kanya, i-share nyo na. O di, may dalawa kayong laruan kaysa ayaw nyo malamangan. Gusto nyo pareho na lang, pareho lahat. Dalawa, for example, robot o dalawang robot. O di robot lang ang laruan nyo, tig-isa kayo. Pero kung yung isa iba bibilhin, dalawa laruan nyo. Pero, okay, ganun sila. Pero eventually naman, kasi nga ang tao, kanya-kanya yan, iba-iba ng likes and dislikes ang tao eh. Bandang uli naman, nakita mo, iba na rin ang laruan ni JR, iba rin ang laruan ni Angel, yung gano'n na, dumarating yung time na gano'n kasi. Dumarating sila, syempre iba-iba na ng likes and dislikes. Pero ang kagandahan, yung naituro mo kung ano ang dapat. Pero ang maganda sa kanilang dalawa guys, ngayon na, hindi... Wala silang inggitan? Hindi sila na-dependent sa amin financially. Ano sila? Minsan, sabi, ano yung binibili mo? Bakit ka naman bumibili ng kung ano-ano, Jay? I know it's your money. Sasabihin niya, no, this is for Chris. Tapos minsan, uuwi yan, pag pupunta doon sa apartment ni Chris, uuwi, maganda t-shirt. Oh, bago na naman t-shirt mo? Chris gave it to me. Ganon. Ganon sila. Nagbibigayan sila. Kanya talagang lahat yan nanggagaling yan sa bahay. Kung tama ang pagpapalaki sa bata. At saka, tinuturo din namin sa kanila, lalo pa siya, lagi niya sinasabi, lalo pa, sabi niya kayo, meron na kayo sarili-sariling pera, yung utang. Pag sinabing uutang ka, babayaran mo yun. Tapos, pag sinabing, for example, bigay, bigay yun. Pero yung pag sinabing mong uutang ka, babayaran mo yun, kasi utang yun, kahit magkapatid kayo. Tsaka maski kanino. Dahil kanino. Sa kanya, bigyan mo muna ako ng 100 dyan. Tapos noon, pag bibigay ko, yan yung kinuha ko 100 sa'yo. Akala naman nila magkaiba tayo ng pera. Sabihin nun, hindi na magbigay. Hindi, ilagay mo dyan. Kasi magkaiba tayo ng pera. Hindi, ibig sabihin, miski sa pera natin, basta kumuha ako ng galing sa'yo. Yung hiniram ko na, wala akong barya, gaping 100, gano'n. Kailangan bigay. Kasi, para sa akin, utang is utang. Kahit magkano yan, basta sinabi mo, pautang nga, Angel, pautang nga ng dollar, can you loan me $1? Bayaran mo yun, you have to pay, utang yun. Pero pagka sinabi mong, JR, can I have $1?
binigyan ka, walang bayad yun. You are not obligated to pay. You know? At Pero saka once na klaruhin sinabi mo, mo, ano to, bigay mo lang to. hindi. Pag sinabi mong OU, yun. Iba yun. O kaya, dito, utang. Pare, pautang ng piso. Kinapos ako ng ano rito eh. Kayo ni Percy. Kay Percy na lang. Percy. Oh. Ano yung minsan, Hmm. na kailangan mo, sabi mo, ano ba yung bibilhin mo? Sabi mo, mag-ATM ka muna. Sabi ni Percy, magkano ba kailangan mo? Saan ba kayo pumunta nun? Bumili kayo ng solar light. Nasa Raon kayo yata. Hindi. Quiapo, somewhere. Na kailangan mo ng cash. Sabi mo, maghanap kayo ng ATM. Oo. Hindi dito. Nung nasa Rojas ako. Hindi dito. Meron akong babayaran, wala akong barya. Naku, wala akong barya ka ako, sabi ko gano'n. Magkano? Ito, okay mo yun. 500 yata. Yan. Tanda mo to utang to. Pagka nalimutan ko, singilin mo ako. Sabihin mo sa akin dahil kasi may nangyayari na nalimutan. Pero hindi yung sadya kong kalimutan. Pag nalimutan ko, sabihin mo sa akin. Singilin mo ako. Yung sinasabi mo naman, bumili kami ng solar light. Solar light yun. Oo. Tapos pinili ka pang iba. Tapos parang kinapos ako kailangan akong mag-ATM. Sabi ko na. Tapos tinanong ka niya, magkano kailangan mo? Kako kano na yung... 10 mil yata inutang mo sa kanya. 10,000. 10,000. Eto, meron ako. Natawa ka pa nga, sabi mo, buti ka pa meron ka. Buti ka pa ako, meron kang 10,000, ako wala eh. Yun, tapos yun, binigay ko yun. Kahit yung 500. Pati yung 500. The same time yun, yung 500. Pati 500, ayan yung naalala ko na meron akong utang sa 500, ayan. Tsaka miski kailan, halimbawa mo lalabas kami, wala akong barya, 100, ganyan, uutang ako. Basta sabihin mo sa akin, baka minsan malimutan ko. Hindi sa kinakalimutan ko. Sabihin mo sa akin na Kuya Boy, may utang kang 100. Hindi masama yun. Hindi ko ipagdaramdam yun na siningil mo ako. Dapat lang dahil kasi may utang ako sa iyo. At saka yung pagbibigay ng pera o pagtanggap ng pera, ako kahit kanino sinasabi ko sa kanya, sa mga anak namin, basta't ka ako, nag-abot ng pera o tumanggap ka ng pera, you have to count it in front of you both. Binilang mo, sa 100, 1, 2, 3, 4, 100, Hindi ko mo siya nagbigay sa akin. Yan yung 100 ga. Tama na, hindi. Kailangan, i-count ko yun sa harap niya. Bibilangin ko yun. 100. Kasi, ako man ang magbigay sa kanya, naku, si Honey. Ay, si Sky. Maririnig tayo na, please. Thank you. Ngayon, miski sa akin din galing, yung pera, mama, 500, kung magkano. Bibigay ko ngayon, 500. Bibilangin ko muna yun sa harap niya, tapos bibigay ko, Pagkatanggap niya, bilangin mo. Pabibilang ko pa sa binilang mo na yun, Bilangin mo. Binilang mo na, nakita ko na nga, na binilang mo. Bilangin mo. Gusto ko yung pareho namin nakita. Gusto niya parehong tama ang bilang namin. Dahil kasi may mga situation na hindi mo inaasahan na nagkakamali ka o nagkakamali siya. Pag dumating yung oras na yon na nagkamali, nagkaroon ng kulang, isipin mo sa akin? Silangga, hindi na ako mag-iisip ng ganun. Hindi nga, halimbawa nga yung ganun na silangga naman, binigay yung yung utang ni 100, 99 lang to. Yung ganon. Pero, deep inside, pagkakamali ko lang, or hindi nagkamali ako, but not intentionally na kinupitan ko ng piso. Ganon. Miski sa bata, ganon, itinuro ko sa kanila yon. Once you receive money, from anybody, mommy mo, daddy mo, whatever, you have to count it, both of you, and then let him count it, or let her count it. Ngayon iba na, Zelle na lang.
Kaya sasabihin, did you receive the Zelle, ma'am? Can you check? Yan, pagka Minsan naman doon niya, si send sa daddy niya. Sabi ko, check mo daw kung na-receive mo yung Zelle. Kaya katulad ng nagpadala ng Parang last time. Gcash, guys, yung parang Nagpadala ng Gcash. last time. Kanino ba pinadala? Sa akin, ano? Sa joint account natin. Pinadalang kami 1,000. Kaya nga sabi po niya, baka nagkamali siya, tawagan mo nga, baka mamaya 100 lang yung binibigay niya. Kasi nagbigay na rin siya nung kailan lang, na 1,000 din. Sabi niya, tawagan mo nga, baka nagkamali. Sabi ko, kung ano? Chris, sabi ko gano'n. Dad is asking, maybe you made a mistake. Why? Sabi niya, why? Sabi niya, because it's 1,000. No, I didn't make a mistake. Sabi nga, kulang pa nga yan eh. Sabi niya, no. Sabi niya, I just have extra money. Kasi aside from what they make every month, meron silang royalty money. Nahati sila ni JR. Meron din siyang royalty money from his music. By his own. On his own. On his own. So, kaya ano lang yan, parang quarterly lang yung dumadating. Iba yung monthly nila na, pang araw-araw nila. Sabi nga, no. Sabi niya, no, we receive a royalty. Kulang pa nga yan eh. Sabi niya, pero hindi namin inuobliga. Hindi namin, never na nang inuobliga kami namin na, padala mo ako, give me ganito. Hindi kami nanghihingi ng pera o nang uubliga dahil kasi ayaw namin na sumakit ang loob ng anak namin tapos tungkol lang sa pera. Ay naku, hindi pwede. Hindi ganun, hindi dapat ganun. Tsaka, yun nga, para sa amin lang yun, yung palakihin mo anak mo, bigay mo yung dapat mong maibigay, pag-aralin mo, hanggang doon lang ang kaya mo, mapag-aral sila, that's fine. Ngayon, nakapagtapos sila, nakapag-aral sila, nakapag-aral sila, nakapagtapos sila, nakapagtrabaho sila. Hindi nila obligasyon na mabayaran ka. Ikaw, obligasyon mo bilang kami, bilang parents, obligasyon namin na maitaguyod namin yung anak namin, mapag-aral namin, kung hanggang saan namin makakaya. And then, pagka later on, nakapagtrabaho sila, hindi namin sila obligahin na bigyan kami, bayaran kami. Hindi. Kasi, ang mangyayari nun, pagka naman sila ang naging magulang, ganun din ang gagawin nila sa anak nila. Na, okay, itataguyod din nila yung mga anak nila. Ganun. Ganun lang yan eh. Kasi hindi nila utang. Parang pyramid lang yan eh. Parang, hindi utang yung wala silang utang sa akin, sa amin. Kasi it's more on, yung parang Pinoy na ugali, na parang bang, pinalaki kita, pinakain kita, pinag-aaral kita, ganyan. Tapos, manunumbat, di ba yung ganun? Hindi, ako nun. At saka yung mga parents namin, hindi ganyan. So, hindi namin yan ugali o hindi namin pwedeng gawin sa mga bata. Para bang, yung iba kasi merong parang ginawa nilang retirement fund ang kanilang mga anak. Na pagtanda nila, kailangan obligado ka, ganyan, kasi pinag-aral ka namin. No. Pwede yung tulungan mo. Ang sinasabi nila, lagi natin sinasabi, magtulungan silang kapatid. Tulungan mo ang kapatid mo kung ano maitutulong mo. Yung nangangailangan, tulungan mo. Kung sino nangangailangan sa inyong dalawa, sino ang gipit, magtulungan pero kayo. hindi nyo obligasyon na bayaran kami. Ngayon, wala kayong utang. Ngayon, binigyan nyo kami, we would be thankful and appreciative, pero you don't have to. You don't have to. Pagka binigyan ka, thank you. Siyempre, thank you very much. Pero hindi ba yung obligahin na, matanda na si mami, si daddy ha, kailangan padala niyo lagi yan. Bigyan mo ako monthly ng ng ganito. Ganitong amount, no? Bigyan mo ako monthly. Kaya pag nagbigay sila, talaga namang saya-saya namin kasi hindi namin ini-expect. Totoo yun. Kaya mas na-appreciate mo kasi hindi expected. Kasi expected mo, ngayon sasabihin mo, ados na, wala pang dumadating Ngayon, marirealize nila yun pagka sila naging magulang na rin. Kasi gano'n ang gagawin nila sa anak nila. Siyempre, di ba, itataguyod mo yung anak mo. Ngayon, alam nila na hindi, dahil kasi sa itinuro, sa ginawa namin sa kanila, sabihin natin, tinuro namin sa kanila, gano'n din ang gagawin nila, na hindi nila obligahin yung mga anak nila na bayaran sila. Basta't sila, itinaguyod nila yung mga anak nila. Yun. But on the other hand, parents tayo, pero at the same time, we are children of our parents. So ngayon naman, kailangan nating maging mindful
na kung anong pangangailangan ng ating mga parents na tayo'y tutulong. Mhm. Kahit Yes. hindi tayo inuobliga, hindi tayo hinihingan buwan-buwan, pero nasa atin na yon na kung ang anong maitulong natin, tutulong tayo. Hindi Diba? kasi maiaano mo rin naman kasi lalo na dito sa atin. Hindi naman tayo mga mayayaman, mga ano lang tayo, pangkaraniwan lang tayo. Hmm. Kasi merong merong pamilya na yung bang hikahos, ayoko sabihin medyo kapos, may kakulangan sa pamumuhay. Kanya ang nangyayari, inuobliga nila yung mga anak nila na yung pagka nagkatrabaho, magbigay ka ha, every month, ganito pag yung sasahod ka para meron tayong pangkain, ganito. Kaya hindi mo rin, hindi Yeah, I get that. hindi mo sila mabiblame. Lalo pa kung nasa iyo nakatira. Hindi mo sila pero ang sinasabi ko lang, hindi obligasyon ng anak Yun. na natulungan na obligasyon na bigyan mo ako ganon. Obligasyon namin bilang magulang na itaguyod kayo, pero hindi niyo obligasyon na bayaran kami. Ganon. At saka yun, laging pagka kinukwento namin o ano man yung sa amin, yun sa amin lang yun. Hindi namin, ito naman mga to, ba't yung pa sinasabi, ganito, ganon, ganito. Paano yung mga pampamilya na ganito, talagang hikahos, ganito, ganon, ganito. Paano yun? Hindi ibig sabihin, hindi na sila tutulong, yung mga anak, ganito, ganon, ganito. Talaga itong tulong, iba yun na to. Kaya nga depende sa pagturo mo sa mga anak mo. Tama. Kasi pag tinuruan mo ng mabuti ang anak mo, kahit na hindi mo sila inobliga, kusang loob silang, lalo pa pag nakatira pa sila sa inyo, kusang loob sila na kung meron naman silang kinikita na pera, kumikita na, kusang loob silang magbibigay o mag-grocery or andyan na yung kuryente, idagdag mo sa pangkuryente kasi tinuruan mo sila ng tama, tinuruan mo sila ng mabuti. Pero hindi tayo mag-aanak tapos obligahin or expect natin na sige, manganak tayo ng mga anak or para na yun na ang natin. Pag tumanda tayo, aalagaan tayo. May insurance tayo. May insurance tayo, mayroon tayong retirement fund. Hindi natin sila retirement fund. So, depende nga sa pagturo mo sa mga anak mo. Kasi kahit hindi mo yan obligahin, pag lumaki silang mabuting tao, sila na mismo, sa kanilang heart, sa kanilang puso, lalabas na yung pagmamahal na, ang tubig o ang aircon natin, ang init-init, lagi tayo nag-aircon, dagdag mo na sa sa pangkuryente. Gano'n naman ang nangyayari dito eh. At saka gano'n naman talaga dapat. Mag-aabot yung mga anak. Kasi nga, tinuruan mo ng tama, tinuruan mo ng... Kasi pag ang maganda ang communication nyo sa anak nyo, alam nila na, ang nanay ko, ganito lang kinikita, ang tatay ko, ito lang kinikita. Tapos, marami kami or masarap ang ginakain namin. Magbibigay ako kasi kumikita na ako, magbibigay ako kasi ang nanay tatay ko ginagawa ang lahat para maging maganda at masaya ang aming buhay. Pamumuhay. Yung gano'n ang nangyayari rito. Oo, yung mga anak na mga nakapag-aral, nakapagtapos, nakapagtrabaho, gano'n nagbibigay sila sa pamilya, sa nanay. Ang sinasabi ko, yung as sa parents, hindi obligasyon ng mga anak natin yon na singilin natin. Ngayon, obligasyon ng mga anak yung kung gustong tumulong sila. Ganon, hindi obligasyon na para singilin mo kami eventually. Pag nakatapos ka, ikaw ang magbabayad ng ganito ko, ganito. Bayaran mo yung ganun. Hindi. At saka sa mga sitwasyon na yan, guys, don't be extreme. Hindi yung black and white. There's always that gray. There's always yung... Yes. There's always yung, ang tawag doon, nag-overlap. Tsaka yung black and white, hindi laging laging white at saka black yun o black at saka white. Tsaka pag pinagsama mo yan, gray yan. Meron sa gitna na end or N. Black and, pwedeng N lang, white. Or black and A-N-D, white. Ganon. Meron para lagi hindi nasa ka gitna. ma-stress. Mag-iisip na lang kayo, ano ba to si Jerry na si Louie? Anong pinagsasabi?
As always, what we say is in our experience. Sa amin yun, ha? Sa aming experience, sa aming how we live. Ngayon, kung ibang pananaw nyo sa buhay, that's okay kasi nga iba-iba. Yes. Kaming dalawa nga lang na 3 dekada na kami magkasama. May mga bagay pa kaming hindi kami agree. Na iba ang pagkaintindi niya, iba ang pananaw ko, iba pananaw niya. That's fine. Tsaka, you have 2 brains. Tsaka, di ba sinabi ko sa inyo before, sinabi ko, ang tao, iba-iba ng likes and dislikes. Kanya-kanya yan ang priorities and priorities. Ganon ang tao. Hindi po pwedeng laging even Pareho, or, pareho. Pareho. Yun lang. So, yun lang ang sa pagpalaki namin sa mga bata. Which has worked. So, sa nakita namin naman, yun okay naman, it naman. works. It works. I mean, they're not perfect. We're not perfect. Nobody is perfect. Tapos kayo, kung ano yung alam yung tama, And yun what ang gawin nyo. works sa pamilya ninyo. Yun ang gawin nyo. Oo. Basta yun sa amin, Ganon. sinishare lang namin naman yung sa amin eh. Hindi naman sinabi namin na, o ito, ikukwento natin ha, pangkalahatan to ha, ganito. Hindi. Nagsishare kami, nagkukwento kami, yung sa amin. Ganon. Kaya, at least, malinaw tayo. Walang magagalit. Ang magalit, Pangit. pangit. Okay guys, yun lang ating kaintuhan today. Pakainin muna namin ang aming anak na si Sky. Alam mo tayong ano? Ano, kumain ka na ng saging. Mahilig ito sa mga, ano, ano yung tawag nun? Pamutat. No, wala, hindi na cold. Ay mo na? Hindi cold. Ubusin ko Na na ano to. na yung ice. Busin ko na lang to. Okay. So, sige guys. Have a good day. Ingat. Be happy. Be kind. Basta't kayo ha, God bless us all. kung saan man kayo naroroon, nandito lang kami. Lagi nyo kaming makakasama. Di ba? Basta't yung yung pasasalamat namin sa inyo, laging nandyan. Maraming salamat sa inyong lahat. We love you all. And we appreciate you all. Don't forget to hit the like button. Kung nagustuhan niyo ang ating video at kaintuhan today, share. At saka kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. It helps our channel. Oo, yung mga bagong nadaan lang na hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe. And welcome back sa yung mga may nag-comment na matagal na daw siyang hindi nakapanood. Ngayon nanonood nun naman siya. Welcome back sa ating kaintuhan. Natawa pa siya. Sabi niya, ay nagpapakita ka na pala, Jerlyn. So matagal-tagal ka na ngang nawala. Kasi araw-araw ang bunganga ko ay starring. Si ano pala? Asawa ni Bri, ang pangalan? Si Darlene. Darlene. Ay, teka, Bride. uwi na sila ngayon? Bride Darlene nga pala. Maraming salamat. Una sa Panginoon Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon na mag-meet in person. Nakilala namin kayo. Pati yung family Ang niyo. family nyo. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na yon. At sa inyo, marami ring salamat na welcome nyo kami para magkakilala tayo ng harapan in person. Ngayon, uuwi kayo, pupunta kayo ngayon sa inyo, babalik na kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong kinaroroonan, Sa UK sila. sa UK. Basta lang, have a nice, safe, blessed trip. Sana maging maluwalhati ang inyong paglalakbay. Naway makarating kayo sa inyong papupuntahan ng ligtas sa anumang kapahamakan. All you have to do is enjoy, be safe. Okay? Happy trip! Happy trip! And see you guys next time! Kita ulit tayo ha. Dito na naman kami, taga rito na naman kami. Kaya anytime na uuwi kayo, well, magkikita tayo for sure. At saka yung kusina mga uuwi dyan. Lalo na ngayon, Christmas season. Maraming mag-uuwian dyan. September lang. May mga mag-uuwian na. Mag-start na ang September. Ano na yun? Meaning December. Yung battery Christmas mo na yun. nga tapos na.
Katulad ni Jackie. Oh, Jackie. September yan si Darating Jackie. September 13. Ano na lang, 15 days. Dalawang linggo na lang. In 2 weeks, Jackie, nandito ka na. Hope we can see you. Yes. And good luck, doon sa property mong nabili. Yan, nakakabili sila ng property. Dito rin sa Metro Game. Neighbor na tayo soon. Ayun, basta't mag-ingat kayo, Bri and Darlene. Okay? At sa iyong mga magulang, sabihin nyo pagka yung sumusobra na ang nahuhulog na yung mga prutas, Bri, sabihin mo kay tatay, i-text ako. Okay, guys. O sige, maraming salamat na sa inyo. Naiinip pa kaya sila? Hindi naiinip, naiinis. Ano sa palagay mo? Naiinis. Ha? Okay guys, bye-bye. Thank you so much. We love you all. Bye-bye. Bye-bye. Okay, picture.